Buong araw nag-ikot sa job fair ng Dole si Marvin kanina. Sa edad na 25, gusto raw niyang mag-ibang bansa para mapalawak pa ang kanyang karanasan sa trabaho. Pangarap niyang pumunta sa South Korea para magtrabaho sa isa sa pinakamalaking manufacturing company ng electronics sa mundo. Bentahe raw sa kanya ang kanyang husay sa pagsasalita ng Korean. Before, nagturo ako ng English at Korean students. The good thing about South Korea is, you have a lot of avenues to choose from. Ilang taon na rin ang kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at South Korea para sa pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa South Korea. Malaki kasi ang industriya ng manufacturing doon, gaya ng mga paggawaan ng rubber, plastic at metal, electronic components at food products. Noong 2015, umabot sa 4,600 ang quota na ibinigay ng South Korea sa Pilipinas para sa bilang ng mga manggagawang tatanggapin nila roon. Pero ngayong 2016, tumaas ang bilang na ito sa 6,800 na manggagawa. At kabilang na ngayon sa in-demand na trabaho ang factory worker. Ayon pa sa Dole, patunay lang daw ito na may tiwala sa kalidad ng trabaho, sipag at talino ng ating mga OFW ang mga kumpanya sa ibang bansa. Bagamat maraming job opening, kailangan pa rin pumasa sa health test ang mga Filipino applicants na nais magtrabaho sa South Korea. Meron din dapat kakayahang magsalita at magbasa ng Korean ang mga aplikante, kaya kailangan din pumasa sa language test. Kailangan properly documented ka. Ibig sabihin, dumaan ka sa tamang proseso. And a proof of that proper documentation, of being passing through the legal channels, is you have the Overseas Employment Certificate. Malaking tulong daw ang government-to-government special hiring tulad nito sa mga OFW dahil mas mapapangalagaan ang kanilang seguridad sa ibang bansa. Sinisiguro rin ng gobyerno ng Pilipinas na hindi madedehado ang OFW pagdating sa sahod at benepisyo. Bukod sa South Korea, nangangailangan din ng manggagawang Pinoy sa Kuwait. 240 manggagawa ang kailangan nila para magtrabaho sa Kuwait Flour Mills and Bakeries Company o KFMB. Kabilang sa inaalok na trabaho ay mechanic, electrician, clerk, shift head at mechanical engineer. Bukod sa magandang pasahod, libre ang pabahay at transportasyon ng mga empleyado at may food allowance pa. Nasa Maynila ngayon ang KFMB recruitment team mula March 10 hanggang March 14 para sa screening ng mga Pinoy workers. Sa mga nais mag-apply, magtungo lamang sa ADM International Manpower Services Company sa Pasig City. Apples Halandoni, ABS-CBN News.